as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hello everyone! Isang masayang araw ng Lunes po para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa naging matagumpay na pagsamba po natin kahapon. At sana po nabigyan natin ng kaligayahan ang lahat ng mga tatay sa ating pong naging simpleng presentation. Okay? So this time, I would like to welcome all of you dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Ministeryo na ang pinakalalayon ay makapagpahayag ng banal na salita ng Panginoon sa bawat isa, maging sa ating mga kaibigan. At sa ating pong magiging pagsisimula ngayong gabing ito, isasama lang po natin ang ilan sa mga naipadalang prayer request po sa atin. Si Brother Carl, pakisama po natin sa prayer na sana po ay wag nang bumalik pa yung dati po niyang karamdaman. So, ipag-pray po natin na gumaling po siya kaagad at talagang makarecover doon sa kanyang nararamdaman. Ganon din po, yung pong tito ni Sister Riza Flores, mukhang ibinalik po yata sa hospital. So, pakipanalangin po natin ang kanyang kagalingan at maging si Kuya Chito po sa kanyang dinaramdam. So, ipag-pray po natin sila. Si Engineer B, wag nating kalimutan, patuloy po nating isama na naway papangyarihin na ng Panginoon na makauwi na po. June 26 po ang kanyang schedule ng uwi from Canada, pabalik po dito sa Pilipinas. So sige po, ipanalangin po nating lahat ito at yung mga naalala nyo po na mga prayer request na naipadala po sa atin. Ngayon po, ito ang ating mga isasama sa ating pong panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat na muli ngayong gabing ito ay mayroon kaming pagkakataon
na makapag-aral ng iyong banal na salita. Diyos, pakalinisin mo po kami. O aming Ama, kami po iyong abutin sa aming pong kalagayan, lalo na po ang mga karagdagang prayer request na naipadala po sa amin. Si Brother Carl, pagalingin mo po ang kanyang nararamdaman, Panginoon. Hiling po namin na ikaw po sa iyong makapangyarihang kamay ang kikilos upang siya po ay mapagaling. Ganon din po ang dito po ni Sister Riza na naibalik sa hospital. Sa iyo po namin siya pinagkakatiwala, Panginoon. Dakilan Diyos, si Kuya Chito, ano man po yung karamdaman niya, ipuin mo po siya at iyong pagalingin. Si Engineer Vic, Panginoon, pahintulutan mo po sa iyong mabuting kalooban na makauwi na po siya mula po sa Canada, pabalik dito sa Pilipinas. Nawa, ingatan mo po siya at iayos ang lahat sa kanya pong magiging pag-uwi sa June 26, Panginoon. Naway wala na pong maging aberya at siya po'y makarating ng safe and sound. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyong muli ang aming pangangaral ngayong gabing ito. Samahan mo po kami, bigyan mo po ako ng karunungan at ng iyong kapangyarihan upang magawa ko po ito na tiyak na mapagpapala po ang bawat makikinig. Muli po, dakilang Diyos, sa iyo po kami nagpupuri, sa iyo po kami nagtitiwala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. This time, medyo babati lang po tayo sa ilan lang na napag-alaman natin na nag-celebrate at magsa-celebrate po ng birthday. So, kahapon po, birthday ni Sister Aya Cruz. Ano po? Si Sister Aya. So, ipag-pray po natin na talagang patuloy na gabayan po siya ng Panginoon at pagpalain po ng Panginoon. Anak, Sister Aya, happy birthday. So, belated happy birthday kasi kahapon nga po yung kanyang birthday. So, exactly today, birthday naman po ng 3 magkakapatid. Anak po ito ng pamangking ko, si Brother June De Vega at ni Sister Christy De Vega. So, pakibati natin ngayon si Althea at si Eliza. Ayan, kambal po yan. Happy birthday, Eliza, Althea. At ganun din naman, birthday din po ni Dan J. De Vega, kapatid po nila, kuya po nila yan. So, 3 po sila na nagse-celebrate ngayon. Ito po yung tipid na kaarawan. Sabay-sabay po sila. Kaya lang, tipid rin sa regalo ito. Okay? So, sige, mga mahal na anak, at pamangkin po natin yan. So, sige po, at pag nakita tayo, Pag nakita tayo, happy birthday. Again, Dan J., Althea, Eliza. At naway patuloy kayo na magtapat sa Panginoon at gamitin nyo yung talent nyo para sa Panginoon. Happy birthday. At ang isa sa magiting na pastoral staff ng church ng Living Water, si Pastor Rodel Tumolak, ang amin pong ka-look-alike ni John Lloyd. So, Pastor Rodel Tumolak, isa kang malaking pagpapala sa gawain ng Living Water. Isa kang malaking pagpapala sa iyong pastor, kaya patuloy ka lang. Happy birthday at naway lalo ka pang gamitin ng Panginoon at pagpalain ng Panginoon. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pamilya ninyo, Tumolak family, okay? Happy birthday. So, yan lang po ang ilan sa mga mababati po natin ngayong gabi. Dahil lagi kahit bumati po tayo, meron tayong makikita na hindi po natin nabati. Anyway, hindi naman talaga yan ang main purpose ng ministry na ito. Gusto lang po nating maalala po sila kapag po napag-aalaman po natin. So, ngayon po, ito po ay ikinasakong pagkakataon sapagkat yung isa po sa couple namin sa church, talagang dapat po sana ngayon po yung kanilang renewal of vows. Ano po? So, ito po ay ang masasabi po nating Aquila at Priscilla po ng inyong lingkod sa ministeryo. Today, ito po ay silver wedding anniversary ni Preacher Larry Villa at ni Ate Maylene Villa. So, ipanalangin po natin sila. At ngayon po, wala po silang alam. Kami po ni Sister Larissa ay nag-usap. Nasabi ko sa kanya, because of their role in my life in the ministry. Because I can say that this couple, yung kanilang family, ang laki-laking blessing po sa buhay ko sa ministeryo. Ito po mula nung nagpasimula po ako sa Living Water Baptist Church. Mula pasimula hanggang ngayon, walang kasawa-sawa na nakaagapay po sa buhay sa gawain
Alam niyo po, yung kanilang silver anniversary celebration na ito, this is again a manifestation of God's goodness, God's grace, and greatness. Ano po? Dakila talaga ang Panginoon. Iba talaga kapag ang Panginoon ang sentro at pundasyon ng ating pagsasama. Alam niyo po, naaalala ko lang sa buhay po ng family na ito, para silang, yung pong ipinangaral ko, yung House of Estepanas, yung first fruits sa Achaia, na ang sabi po doon, they have addicted themselves to the ministry of the saints. Ano po? So, yun po sila. Makikita nyo sa kanila pagdating sa gawain, yung kanila pong initiative, yung kanila pong involvement, at yung kanila pong impact. So, blessing po talaga sila sa ministry, blessing po sila sa buhay ko, at ng aking pamilya. So, this time, sorpresa po para sa kay Preacher Larry and Sister Mylene. Meron tayong ilang mga pagbati at ilang mga magbibigay pansin at pagpapahalaga sa inyong celebration ngayon. God bless you. Naway maging blessing sa inyo, encouragement sa inyo, ang amin pong munting sorpresang ito. Happy Silver Wedding Anniversary po, Kuya Larry and Ate May! Maraming salamat po sa buhay po ninyo. Kayo po ang naging halimbawa po namin kung paano po pagpalain ng Panginoon sa pamagitan po ng pagmamahal po sa kanyang lingkod. Muli po, happy anniversary po and God bless you always. Hello po! Good morning, Preacher Larry and Sister Mylene. So, nagpapasalamat ako sapagkat sa araw to hindi lamang birthday ko, that's why nakapula ako, kundi ito po yung araw na kung saan talagang blessed kayo since kayo po ay kinasal 25 years ago. Ay nagpapasalamat ako sapagkat umabot kayo ng 25 years and I'm looking forward na mas lalo pa pong pagpapalain ng Panginoon Diyos ang inyong relationship sapagkat napakabuti niyo pong mag-asawa, hindi lamang sa church, naranasan ko po yung kabutihan nyo at especially kung paano po kayo mag-alaga sa ating pong mahal na bishop. God bless you. Okay, Ate Mylene, Preacher Larry, for us po, kayo po ay isang godly couple, generous couple, and gorgeous couple. Happy anniversary to you! Happy Silver Wedding Anniversary, Preacher Larry at May. Napakalaking blessing niyo po sa ating gawain dito sa Living Water. Maraming salamat sa inyong katapatan, sa inyong pagsuporta at talagang pagiging generous giver sa ating mahal na bishop at sa kanyang pamilya. Pagpalain patuloy ng Diyos ang inyong pagsasama, ang inyong pamilya, praying for good health and long life. God bless. Happy wedding anniversary. Hello, Preacher Larry, Hello. Sister Mylene. Binabati namin kayo ng Happy Silver Wedding Anniversary. God bless you. Ingat kayo parate. Miss na namin kayo dito sa church. Alam niyo yan. Hi, Deacon Larry, Mylene. Happy 25th wedding anniversary. In short, Silver Wedding Anniversary. Sayang, wala kayo dito. Pero ganun pa man, nakabati kami kahit paano. But anyway, dahil sa malapit kay sa amin, sabi ko nga, Mylene, makakarating din ako. Pipilitin ko sana itong silver anniversary nyo. Kaya lang COVID pandemic tayo. Isa kayo sa pamilyang tapat na sa church natin, malaking tulong at sana ipagpalain kayo ng Panginoon sa iyong mga paglilingkod sa Kanya, lalong-lalo na rin sa ating bishop. But then again, happy anniversary sa mga lahat. Ganon, Dad. Happy anniversary, Preacher and my Deacon. Happy anniversary. Happy 25th anniversary, Preacher Larry and Sister Mylene. Thank you for being an inspiration. God bless you more and we miss you. Happy and blessed Silver Wedding Anniversary! Dalangin ko sa Panginoon, Sister Mylene, Preacher Larry, na naway
maging lalong tumatag ang iyong samahan bilang mag-asawa at maging pagpapala kayo sa ministry. God bless! We love you! Happy 25th, no? Nino Larry and Nina Maylin, maraming salamat po sa pagiging pangalawang magulang ninyo sa amin dalawa ni Daniel. Patuloy po kayo maging inspirasyon sa mga Kristiyanong mag-asawa at panalangin po namin na magkaroon kayo ng masaganang buhay at mahaba at malusog na pangangatawan. Happy 25th! Yay! Hi, Kai! Enjoy your day! Enjoy your day! God bless you. Keep the flames burning from your heart because God loves us. Happy silver wedding anniversary, Teacher Larry and Sister Maylin. Continue to be a blessing, not just to those within your family, but to the church, especially to Bishop. God bless. We miss you po. Happy anniversary. Hello, Preacher Larry, Sister Maylin. Happy 25th anniversary. God bless your union forever. Miss na namin kayo dyan. Ingat kayo. I love you. Po, Preacher Larry and Sister Mai, in behalf of my family po, binabati po namin kayo ng happy 25th wedding anniversary. It's a silver wedding anniversary na po at hangad po namin ang marami pang anibersaryo na darating sa inyong buhay. Salamat po sa Panginoon, sa biyaya niya. Naging kapatid po namin kayo sa Espiritu at ito po ay maglalast until dumating ang ating Panginoon. Alam niyo po yan, Sister Mai, Brother Larry, kayo po yung mag-asawang sobrang malapit sa puso namin mag-asawa, lalo na po si Preacher Larry at si Kuya Bay, na magkasundo po sila at naging blessing po ang pamilya niya sa amin, lalo na po si Preacher Larry, pagkasama niya po yung mister ko, marami po siyang mga words of wisdom na natututunan at sobrang encouragement po yung mga fulfillment niyo sa buhay, lalo na po ang patotoo niyo sa buhay sa pag-aalaga sa mga lingkod ng Diyos at sa pagkalinga po sa gawain ng Panginoon. Hangad po namin ang maray pa ninyong anibersaryo at God bless po. Mahal na mahal po namin kayo. Sister Mai and Deacon Larry, happy wedding anniversary. Pinapabati din kayo ni Deacon Edwin. Happy anniversary. Wala siya dito kasi nasa office. Again, happy anniversary and God bless you both. See you very soon in God's time. Preacher Larry and Ate Maylin, happy anniversary sa inyong dalawa. Dalangin ka sa Diyos na lalong pagtibayin ang inyong pagmamahalan. Blessing kayo sa church. Nakita ko sa inyo kung paano kayo tumulong at sumuporta sa bawat gawain, lalong-lalo na sa pagsuporta sa lingkod ng Diyos. God bless your family. Sobrang miss ko na kayo at sigurado miss na rin naman kayo ng mga kapatiran. We love you. I love you. Hello, Deacon Larry, Sister Maylin. Happy 25th wedding anniversary. Happy anniversary po! Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa pagkakataon na kami maging kabahagi sa pagdiriwang ng inyong silver wedding anniversary. At kami mag-asawa ay natutuwa at nagagala sa lahat sa pagkakataon na makilala namin kayo at isang katotohanan na ipinagpapasalamat ko rin sa Diyos. Ang buhay ninyong mag-asawa ng inyong pamilya ay tunay na pagpapala, hindi lamang sa mga members ng inyong church, hindi lamang sa inyong pastor, kundi maging sa ibang mga mananampalataya, sa aming mga kaibigang mga pastor. Dahil nakita namin ang inyong katapatan, ang inyong commitment, at ang inyong dedication sa gawain ng ating Panginoon. Napakalaking blessing ng inyong pamilya sa buhay ng maraming mga lingkod ng Diyos at isa na kami sa mga pinagpala ng inyong katapatan. Kaya mula sa aming pamilya, sa aming mag-asawa ni Sister Jonel, kasama na rin ang pagbati ng aming buong pamilya at ng aming buong iglesia sa Christian Baptist Church ng Kalumpit, Bulacan. Kami ay bumabati sa inyo ng happy 25th
wedding anniversary, more blessed years to come. Pagpalain pa kayo ng ating Panginoon at lalong higit pang mga pagtitiwala ng Diyos, hindi lamang pagpapalang pisikal, hindi lamang pagpapalang material, kung hindi pagpapalang espiritual. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you. God bless po. Happy anniversary. God bless. Hello, may Aquila and Priscilla in the ministry. Preacher Larry, Ate Maylin, happy silver wedding anniversary. Wow! Another manifestation of God's goodness in your life. At para sa akin, knowing both of you, nakikita ko na talagang grace ng Panginoon, goodness ng Panginoon, greatness ng Panginoon, ang inyong patuloy na mabungang pagsasama sa usapin ng pamilya at ng ministeryo ng Panginoon. Sinabi ko na kayo ang aking Aquila at Priscilla sapagkat hindi maitatanggi na ang naging role nyo sa buhay ko bilang manggagawa ng Panginoon ay napakahalaga. Masasabi ko na sobra na naa-appreciate ko ang Diyos sa pagbibigay ng couple na katulad ninyo. In fact, as a family, masasabi ko na para kayong sangbahayan ni Estefanas, na talagang nandun yung initiative, nandun yung involvement, at nandun yung matinding impact sa buhay, ministeryo ng Panginoon. Yun yung sinasabi ng Bible. Si Estefanas, yung kanyang sangbahayan, the house of Estefanas, first fruit sila ng gawain sa Achaia, at ang sabi that they have addicted themselves in the ministry to the saints. So, ganun ko nakikita. And then, nililiwanag na sila ay supporter, nililiwanag na sila ay masasabi nating nakaka-refresh ng spirit ng lingkod ng Panginoon. Ganon kayo sa akin. So, sa inyong relasyon, ang panalangin ko, patuloy pa kayong patibay ng Panginoon. Alam ko, katulad ng maraming relationship, katulad ng maraming mga marriage, hindi perfect. Pero at least, alam natin na ang pundasyon natin, Panginoon. Kaya sa Diyos tayo nangahawakan. Kaya ang prayer ko sa inyo, lalo pa kayong pagpalain ng Panginoon sa usapin ng pamilya, sa usapin ng hanap buhay, negosyo, sa usapin lalo ng paglilingkod at pagbiministeryo nyo sa Panginoon. I am very proud na meron akong member na katulad ninyo. So, basbasan ng Diyos sa ika-25 na taon ng inyong pagsa-celebrate, ang basbas ng Diyos ay sumainyo, mga kapatid. Hindi lang nangyari yung ating original plan, but I believe God has a purpose. Again, congratulations. Mahal na mahal namin kayo ng pamilya ko. Thank you sa lahat ng ginagawa nyo. At ang buong Living Water Baptist Church ay nananalangin para sa inyo. God bless you. Happy anniversary. Wow! Amen! Salamat sa mga kapatiran at maging sa ilan, sa mga kaibigan nating pastor na nagbigay pansin para sa sorpresa nating ito kay Preacher Larry and Sister Maylin. And I hope na napasaya namin kayo at naging encouragement ito sa inyo. Kaya patuloy lang kayong maging pagpapala sa gawain ng Panginoon at patuloy kayong mapagpala ng ating Panginoon. So again, thank you sa buhay ninyo. Happy silver wedding anniversary. This time, makinig po tayo sa isang tanging bilang. Church has ripped it down, it's hard to understand.
His great love and hope in their lives. Their world goes on unchanged, and they need Him so. We all need Him so. They've never heard of Jesus. You and I must let them Their eyes look out each morning on another day. Their hearts speak of heartache that the world might never say. From busy sidewalks, strange and distant shore, how they need someone to tell them just what's living really for. They've never heard of Jesus. They've never called His name, and about His great love and hope in their lives. Their world goes on unchanged, and they need Him so. We all need Him so. They've never heard of Jesus. They've never heard of Jesus. They've never heard of Jesus. You and I must let them Amen! Praise the Lord! Nakakatuwa naman. Parang kailan lang. Actually po, para sa kaalaman ng lahat, si Pastor Ronnie Rojas po at si Ma'am Yoli Rojas, sila po ang magulang po ng Rojas Sisters. Napaka-gifted, napaka-talented. Natutuwa lang po ako kasi sila po yung mga Bible study ko nung pong Blessed Hope Days namin. At isa po sa masasabi nating mabungang Bible study yun. At ito nga pong si Pastor Ronnie Rojas, si Ma'am Yoli Rojas, sila po ang masasabi kong matamis na bunga ng aking pong naging pagbiministeryo. Ngayon nakakatuwa sapagkat nagpapastor na po si Pastor Ronnie Rojas sa Lipa, Batangas. Nakakatuwa na makita na yung kanyang mga anak, diba? Talagang very useful, napaka-gifted and talented. Blessing, mga anak, ang ginawa ninyo. At sana patuloy kayo na makibahagi sa ministeryong ito, feasting on the divine verses. Ang pinaka-objective natin, ang intensyon natin, mapalaganap ang salita ng Panginoon at makapagbigay tayo ng kalakasan, lalo na doon sa mga talagang uhaw at sabik na laging makarinig ng mensahe mula po sa banal na kasulatan. So kaya, again, blessing, salamat sa inyo. At ngayon po, tutuloy na po tayo sa ating pong mensahe, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang magiging teksto po natin ngayon, Jonah chapter 4. Buong chapter po ito. Pero bago ko po basahin, ito pong ating text, kasi sa opening, magandang maintindihan natin kung saan ang galing. Kasi sa storya po, the Lord spared Nineveh. Okay? At dahil dito, hindi minaganda po ito ni Jonah. Kaya ito po ang mararamdaman nyo po dito sa chapter 4. Ang message po natin, ang title po, Doest thou well to be angry? Doest thou well to be angry? Jonah chapter 4. Babasahin ko po sa inyo. Please follow me silently sa inyo po mga Bible. Habang binabasa ko po ang magiging teksto po natin. Verse number 1. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. And he prayed unto the Lord, and said, I pray thee, O Lord,
Was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarsus. For I knew that thou art a gracious God, and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Verse number 4. Then said the Lord, doest thou well to be angry? So Jonah went out of the city, and sat on the east side of the city, and there made him a booth, and sat under it in the shadow, till he might see what would become of the city. And the Lord God prepared a gourd, and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head, to deliver him from his grief. So Jonah was exceeding glad of the gourd. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd, that it withered. And it came to pass when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted, and wished in himself to die, and said, It is better for me to die than to live. And God said to Jonah, Doest thou well to be angry for the gourd? And he said, I do well to be angry, even unto death. Then said the Lord, Thou hast had pity on the gourd, for the which thou hast not labored, neither madest it grow, which came up in a night, and perished in a night. And should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than 60,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, muli po naming ipinagkakatiwala sa iyo ang gabay mo para sa amin pong pag-aaralan. Empower me, O Lord, and fill me with your Holy Spirit. Gamitin mo po ako para maging daluyan ng iyong pagpapala. Nawa, Panginoon, ang bawat isa po ay iyong makausap sa pamagitan po ng pangangaral na ito. At inaasahan ko po ang makapangyarihang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, wala po akong magagawa kung hindi ikaw ang kikilos at gagawa sa aking pong pangangaral. Inikilala po kita at pinagtitiwalaan naman. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Natatandaan ko po ang kwento po patungkol kay Jonah ay kalimitang naririnig po sa pagtuturo sa mga bata, di ba? Mga children's outreaches po, Sunday school for children. So, kumbaga, nandun na po yung kwento. Alam na natin yung kwento. Para na lang po i-review po sa bawat isa sa atin, alam natin na ang Diyos, inutusan po niya si Jonah para pumunta po sa Nineveh at mangaral po doon. Pero si Jonah po ay lumihis, sumuway sa kagustuhan ng Panginoon. Na imbis na pumunta siya sa Nineveh, na direksyon ng Panginoon para sa kanya, he decided na siya po ay bibiyahe patungong Tarsus. At doon po sa kanilang naging paglalakbay, ano po ang nangyari? Nakaranas po sila ng great wind, na kung saan nagkaroon po ng great wave. Hindi po ba? So dahil po dito, naligalig po silang lahat. At ang bawat isa po ay nag-isip at nagtanong, ano ang dahilan nito? Bakit nangyari ito? Hanggang sa nakita po nila si Jonah na natutulog lang at kanila pong ginising ito at sinabi na wala ka bang pakialam? Hindi mo ba iniisip kung saan nanggaling ang pangyayaring ito? And then, to cut this long story short, na-identify nila na si Jonah ang ugat ng problema. So mula sa kanilang karanasan, because of that great wind na naging dahilan para sila po'y makaranas ng great wave, ang ginawa po, itinapon po ito pong si Jonah at siya po'y kinain ng great whale. Ang ibig ko pong sabihin, siya po ay nilulun ng malaking isda. At doon po, mga kapatid, ang Diyos ay nakipag-ugnay po sa kanya na kung saan naging dahilan para siya po'y magsisi at mga kapatid, nangyari po ang kalooban ng Panginoon na siya po ay sumunod na patungo po sa Nineveh. Alam niyo po, meron pong human side, meron pong human reason kung bakit po itong si Jonah ay masasabi po nating may kaisipan na huwag pong sundin ang gusto ng Panginoon patungkol po doon sa pangangaral sa Nineveh. Dahil itinuturing po siyempre na ito po'y kaaway po nila. At nandoon po yung takot, mga kapatid. And at the same time, pride. Kaya mapapansin nyo
na talagang sa chapter 4, medyo damdamin po ni Jonah ang medyo isa sa lutang po dito. At ang nangyari po, nung inispare ng Panginoon ang Ninive, ang sabi ng Bible, nagalit po si Jonah. At yan po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Ang sabi po ng verses 3 and 4, balikan po natin, verses 3 and 4 ng Jonah chapter 4, mga kapatid. Ang sabi po dito sa verse number 3, "Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live." Sobrang discouraged po siya. Sobrang displeased po siya sa nangyari. Specifically, yung pong pag-spare ng Panginoon sa Ninive. Just try to imagine that. Diba? Napaka-unreasonable nito pong si Jonah. Pero syempre po, sa usapang tao, ang tingin niya sa sarili po niya, may dahilan siya kung bakit dapat siyang sumama ang loob. Kaya ang tanong ng Panginoon sa kanya sa verse number 4, "Then said the Lord, doest thou well to be angry?" Mga kapatid, kaya ko po naisip na magandang pag-aralan po ito sapagkat hindi natin namamalayan na may mga pagkakataon at panahon sa ating buhay na parang sa hindi natin pagkagusto sa naging hakbang at kapasyahan ng Panginoon, medyo sumasama ang loob natin. Ang isa ho sa ginagamit nating termino, tampo. May tampo ko sa Panginoon. Diba? Mga sitwasyon na kung saan po hindi nakaplis sa atin. Hindi natin nagustuhan. May tampo ako sa Panginoon. Mga hindi naging pabor sa atin po. May tampo ko sa Panginoon. Mga kapatid, medyo seryosohin po natin tong mensaheng ito sapagkat sinasabi ko nga po sa inyo, medyo for me, ito po ay hindi magandang bagay na mangyari sa ating buhay. Mga kapatid, mga minamahal, 3 bagay po ang gusto ko pong i-share sa ating pong mensaheng ito. Okay, una, dapat nating maintindihan ang mga importanteng lessons dito po sa message natin, mga kapatid. At ang unang-unang aral na gusto ko pong bigyan ng emphasis sa bawat isa po sa atin ay ang patungkol sa katotohanan that God has all the rights to do what He wants to do. Na ang Diyos, nasa Kanya ang lahat ng karapatan. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Una, kasi Diyos siya. In the first place, siya po ang Diyos. At alam niyo po ba na all-knowing po siya? Alam niya ang lahat ng bagay. So sa usapan ng authority, sa usapan ng pagiging all-knowing, God has all the rights to do what He wants to do. Mga kapatid, hindi po pwedeng ang Diyos ang susunod sa atin. Hindi po pwede po, mga kapatid, na mas hihigit pa po ang iniisip natin sa iniisip ng Diyos. Kaya nga lagi sinasabi ko po sa inyo, pagka ang Diyos humakbang, kapag ka ang Diyos gumanap ng isang bagay, meron siyang bagay na gusto pong i-accomplish. At para sa akin po, hindi subject ang Diyos sa kahit sino. Pakinggan mong mabuti ito. Gagawin ng Diyos ang lahat ng dapat niyang gawin. At ang Diyos ay may karapatan na gawin ang lahat ng gusto niyang gawin, mga kapatid. Hindi po pwedeng maging subject ang Diyos sa akin. Hindi po pwedeng dumepende ang Diyos sa kung ano gusto ko. Hindi po pwede po na ang Diyos ay maging subject sa paningin ko. Mga kapatid, no. Him being a powerful God, Him being our God, Him being all-knowing, mga kapatid. For me, lahat ng yan ay nagdadala sa atin sa kaisipan na ang Diyos ang may karapatan sa lahat ng gusto niyang gawin. Amen? That God has all the rights to do what He wants. Ikalawang lesson po na gusto kong ating bigyang pansin. That God is always right in what He's doing. So the first lesson, the first important lesson that we need to learn from this message is that, ito itatak natin sa isip natin, na dahil siya po ang Diyos, nasa Kanya ang lahat ng karapatan para gawin po niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Nililiwanag ko po, hindi siya subject sa kung ano ang gusto ng tao.
Hindi po siya po pwedeng pasailalim sa plano ng tao, sa iniisip ng tao, sa gusto ng tao. Mga kapatid, no. Dahil siya po ang Diyos, siya po ang dapat masunod. Dahil siya po ang Panginoon, nasa Kanya ang karapatan. At itong aral na ito ay mahalaga para sa akin, mahalaga para sa iyo. Wala kang karapatang magtampo sa kung ano man ang maging kapasyahan ng Diyos, sa kung ano man ang papangyarihin ng Diyos, sa kung ano man ang gawin ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nasa Kanya ang lahat ng karapatan. Amen? Second, that God is always right in what He is doing. Isang bagay na titiyakin ko sa inyo, na dahil siya po ay perfectong Diyos, dahil siya po ay powerful God, mga kapatid, lahat ng gagawin niya, tama. Wala pong pagkakataong magkakamali ang Diyos, mga kapatid. So itong bagay na ito, mali ba ang Diyos na pinatawad niya ang Ninevites? Diba? Mali ba ang Diyos na inispare po niya yung bayan? Karapatan po niya yon. At yan po, mapag-aaralan natin mamaya. Makikita po natin dito po sa ating pagpapatuloy sa mensaheng ito. Mga kapatid, wala bang karapatan ng Diyos na patawarin niya yung gusto niyang patawarin? Wala bang karapatan ng Diyos na pagpalain niya kung sino yung gusto niyang pagpalain? Bakit may mga pagkakataon po na nagkakaroon tayo ng ganitong damdamin na katulad po ng damdamin ni Jonah? Bakit minsan hindi mo minamaganda kapag may mga taong pinagpapala ang Panginoon? Kapag may mga tao po na pinatatawad ang Panginoon, mas malupit ka pa eh. Di ba? Kung tutuusin, mas may karapatan ng Diyos, mas nasasaktan ng Diyos sa kasamaan ng tao. In fact, yun ang reason eh. Ang reason kung bakit inutusan ng Panginoon si Jonah, dahil nga sa kasamaan ng mga taong ito. But listen, ang maganda po dito sa nangyari, mga kapatid, nung panahon po ni Noah, ang tao sa kanilang kasamaan, hindi po nagsisi, hindi tumalikod sa kanilang kasamaan. Ang tao sa panahon po ni Lot, hindi po tumalikod, hindi nagsisi sa kanilang kasamaan. Pero dito po, sa aklat ni Jonah, makikita po natin na bagamat ang kasamaan ng Ninevites ay nakarating po sa ating Panginoon. Nung kanya pong isugo itong si Jonah, ang sabi po ng Bible, nagdala ang Diyos ng matinding revival, and because of that, kasi ang ganda po nung sinabi ng verse number 5 ng chapter 3. Pansinin niyo po. Okay? Jonah chapter 3 and verse number 5. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. For the word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything, let them not feed nor drink water. But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God. Yea, let them turn every one from his evil way. Just try to imagine the impact of the message of God. Just try to imagine kung paano po nakilos ang mga taong ito na mula po doon sa king. Ang sabi po mga kapatid, ng verse number 9, who can tell if God will turn and repent and turn away from His fierce anger that we perish not? And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He did it not. Amen? If you will just consider, dapat even Jonah, naging masaya po siya na ang mga masama ay tumalikod sa kasamaan. Na itong mga taong ito na hindi kumikilala ay kumilala sa Panginoon. Sila po'y mga nagsisi, mga kapatid. Grabe po ang nangyaring revival po sa kanila. At ang resulta po nito, hindi ba gano'n naman po ang Panginoon? Like for example, yung kanyang panawagan po sa kanyang bayan. Remember, in 2 Chronicles chapter 7 and verse number 14, hindi po ba ang sabi, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, anong sabi po? And turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. So the result of the preaching of Jonah was really great.
Diba? And because of that, hindi tinuloy ng Diyos. Diba? Yung kanya pong masasabi nating hatol po sa kanila. Mga kapatid, yun po ang pinaka-konteksto. But you know what? Dahil sa naging kapasyahan na ito ng Panginoon, alam niyo po mga kapatid, talagang nagkaroon po ng self-pity itong si Jonah. Nagkaroon po siya ng hindi magandang damdamin. Kaya ang sabi niya, oh buti pa, mamatay na lang ako, ayoko nang mabuhay. Parang ganun po yung idea. At alam niyo po, doon sa sinabi ng Panginoon sa kanya, ipinakita po na talagang may galit sa kanyang puso. Ang sabi po ng Panginoong Diyos sa kanya ngayon, verse number 4, Then said the Lord, doest thou well to be angry? Tama ba na magalit ka? Mga kapatid, ba't di natin itanong sa sarili natin yan? Sa mga pangyayari at kaganapan sa kapaligiran natin sometimes, na hindi umayon sa gusto natin, makatwiran ba na tayo po'y magalit? Tama ba na nagtatampo tayo sa Diyos? Tama ba na nagalit tayo sa kung ano yung pinagpasya ng Panginoon? Doest thou well to be angry? Mga kapatid, again, may I emphasize to all of you that in this message, the important lesson is that, mga kapatid, God has all the rights to do what He wants to do. That God is always right in what He's doing. Hindi po mali ang Diyos. Una, siya po ang Diyos Perpekto po siya. Hindi talaga siya nagkakamali. Kaya kung ano po naging kapasyahan niya, mga kapatid, yun po ang tama. So kaya para sa akin po, ito ang epekto sa akin ng mensaheng ipinarating ng Panginoon Na alam niyo po yun? Kung ano kapasyahan ng Diyos, yun ang tama. Kaya kung itatanong niyo, ano po ang mga bagay na tama? Kung ano ang kapasyahan ng Diyos, kung ano ang ginusto ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Panginoon, wala kang karapatan na ang Diyos ay ating pong i-question sa kanya pong mga kapasyahan. Amen? So, una, God has all the rights to do what He wants. That God is always right in what He's doing. Okay, third point. Okay? That God is absolutely reasonable in all His doings. Okay? Makatwiran ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. That God is absolutely reasonable in all His doings. Mga kapatid, pag natuto tayo sa buhay, pag natuto tayo sa Bible, pag natuto tayo sa kung sino at ano ang Diyos, mga kapatid, sasang-ayon po kayo sa preaching na ito. There are times na inilalagay ka sa sitwasyon, sa naging kapasyahan ng Panginoon, sa pinapangyari ng Diyos, it seems that God is unfair. Diba? Yung thinking na parang, hindi ba unfair sa akin yun? Hindi ba parang napaka-unjust naman? Hindi ba napaka-unreasonable naman? Para i-bless sila ng Panginoon? Para gawin ng Panginoon sa kanila yon? Tapos may mga pagkakataon po na ang tingin natin sa sarili natin, tayo lang ang may deserve ng pag-ibig ng Diyos. Tayo lang ang may deserve ng pabor ng Panginoon. Oh, mga kapatid, tatandaan niyo po, ang lahat ng ito'y lulundo pa rin sa kung gaano ka mga hawakan at magtitiwala sa Diyos, sa kanyang kapasyahan at sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Mga kapatid, I am very sure that God is always reasonable. It is absolutely, God is absolutely reasonable in all His doings. Laging may dahilan ng Panginoon. Hindi ba? Yan nga ang laging paalala po God has a purpose. Meron po siyang dahilan. Kung bakit yan spare ang Ninibe, meron po siyang dahilan. Meron pong godly reason why, mga kapatid. So in all circumstances, in all situations in life, just find out and discover ano kaya ang gustong ipakita ng Panginoon? Ano kaya ang dahilan ng Panginoon bakit nangyari ito? Hindi po ba? Mga kapatid, yan po ang tipikal na problema ng maraming tao. Kahit pala si Jonah, dumating din doon sa puntong ganito, na naapektuhan pati ang damdamin niya.
Reasonable bang makaranas tayo ng pandemic na ito? Reasonable ba na makaranas ang pamilya natin ng pagsubok na ito? Reasonable ba? Di ba? Minsan ganun po tayo. Tapos, yung pong pinakaayon sa konteksto natin, reasonable ba yan na inispare ng Diyos yung mga Ninevites na yan? Alam niyo po, ang isang ikinasasama ng loob ni Jonah, dahil syempre po, being godly, propeta siya ng Panginoon. May idea naman po siya. Meron po siyang pagkakakilala sa Diyos. Kaya dito mga kapatid, mapapansin niyo po sa verse number 2, okay? Simulan natin ulit. Verse number 1 and 2. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry, and he prayed unto the Lord, and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I pled before unto Tarsus, for I knew that thou art a gracious God, and merciful, is slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Parang ang sinasabi niya, alam ko namang ganyan para utusan mo pa ako, para puntahan ko pa sila. Di ba? Parang, in a way, parang hindi siya sang-ayon 100% sa kung ano po yung pinapangyari ng Diyos. Mga kaibigan, kamusta po ba tayo? Hindi po ba tayo dumarating doon sa ganong kalagayan na yung mga nagiging kaganapan sa mga bagay-bagay, yung mga naging kapasyahan ng Panginoon, hindi ka ba dumarating doon sa time na parang sa iyo, hindi ka sang-ayon, parang questionable para sa iyo? Mga kapatid, etong lagi niyong tatandaan. Malaking tulong itong 3 puntos natin dito sa mensahe. Kaya nga sabi ko, important lessons no po, na makukuha natin dito sa message nito. Ano po yung 3 importanteng aral na makikita natin dito po sa aklat ni Jonah? That God has all the rights to do what He wants. Okay? Lahat, nasa Kanya ang karapatan para gawin niya. Diyos siya, kung anong gusto niyang gawin. Mga kapatid, karapatan po niya yun. Ikalawa, that God is always right in what He's doing. Na siya po ay laging tama sa kung ano yung ginagawa niya. Hindi po makakatsamba ng mali ang Panginoon. Hindi po. Never na magkakaroon ng pagkakataong magkakamali siya. Isip mo lang yan. Kaisipan ng tao yan. Lohika ng tao yan. But listen, especially if you are a believer, hindi maganda na mananampalataya ka. Pero may mga pagkakataong tingin mo, mali iyan. Hindi dapat binayagan ng Diyos. Hindi dapat nangyari ito. Nakakasunod po kayo? Diba? Nakukuha niyo po yung point na gusto ko pong ibigay? Maganda po na medyo makausap tayo ng Panginoon. Mapag-isipan po natin na ito po'y hindi tama na atin pong makwestiyon ang Diyos sa Kanya pong ginagawa. Mga kapatid? And God is absolutely reasonable. Makatarungan po siya. Hindi po pwedeng ginawa niya ang isang bagay. Hindi po pwedeng pinagpala niya ng walang dahilan. Hindi po pwedeng pinatawad niya ng wala pong rason. Mga kapatid, God is absolutely reasonable in all His doings. So kaya siguro po, dahil hindi natin para gawing komplikado po yan, mga kapatid, siguro po ang maganda na lang, yung pong idea na dapat nating maging conclusion po dito sa mensahe. Tandaan niyo po, ang tinatalakay natin, tama ba na nagalit si Jonah? Na sa atin po bawat isa, tama ba na nagtampo ka sa Diyos? Tama ba na sumasama ang loob mo? Mga kapatid, I hope na habang nakikinig po tayo, nag-i-evaluate po tayo ngayong gabing ito. So, 3 things I would like you to remember. Na sa usapin po ng katotohanan, ang Diyos ay may karapatan na gawin ang lahat ng gusto niya, na ang Diyos ay laging tama sa kung ano ang ginagawa niya, na ang Diyos ay tiyak na makatwiran sa Kanya pong ginagawa. Mga kapatid, having that in mind, ito po yung mga dapat naman tatandaan natin. Una, diba? Do not question God. Don't you ever question God in what He's doing. Wala kang karapatan. Kung nasa Diyos ang lahat ng karapatan, gusto ko namang makita ng bawat isa sa atin na tayo naman, wala tayong kahit kaunting karapatan to question God sa kung ano ang gusto niyang gawin. Kung ano ang kanyang kapasyahan. Diba? So kaya 3 bagay po ito. Una, do not question God. Pangalawa po, do not quarrel with God. Huwag kang makikipagmagalingan, huwag kang
kang makikipagkompetensya, huwag kang makikipagtalo sa Diyos. Do not quarrel with God. And do not quit on God. Diba? Mga kapatid, itong tatlong bagay na ito, ngayon, para mas ma-appreciate po natin, tingnan po natin yung mga talata. Di heto na. Tingnan nyo po yung larawan. Ang sama-sama ng loob ni Jonah. Bakit pinatawad lang din pala niya? Parang pinagod pa ako, natakot pa ako, nahirapan pa ako, nakaranas pa ako ng kung ano-ano. Ayan, yun yung isang side. Ikalawa naman, yung idea na yung ganyang mga klaseng tao, hindi dapat pinapatawad yan. Ayan, yun naman po yung pong more on sa kung ano yung iniisip niya, kung ano yun sa tingin niya, at magandang makinig tayo because there are times sa buhay natin na parang ganyan po tayo, na lumalabas na parang bakit ginawa ng Diyos yun? Ang tanong, wala ba siyang karapatan? Bakit ganun ang ginawa ng Diyos? Ang tanong, mali ba? Diba? Hindi dapat ginawa ng Diyos yun. Bakit? Sa tingin mo, hindi makatwiran. Well, itong mga bagay na ito, ang kinokorek po natin. Why? Because it is not right, it is not good for me and for you, knowing na siya ang Diyos, kukwestiyonin mo siya. Diba? Kung naniniwala ka sa Diyos, don't you ever question Him. Diba? Do not quarrel with God. And do not quit on God. So, di galit na galit po si Jonah. Sabi ng Panginoon ngayon sa kanya sa verse number 4. Then said the Lord, doest thou well to be angry? Verse number 5. So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city. There made him a booth and sat under it in the shadow till he might see what would become of the city. Okay? Pagdating ng verse number 6, ito po sabi ng Bible. And the Lord God prepared a gourd. Siguro po, para magka-idea kayo, upo ba yan? Hindi ko alam kung upo ba sa Tagalog ito. Pero ang pinaka-idea po, yung pong halamang baging, na kung saan, malililiman ka niyan. Ayan, malililiman ka niyan. So, yun po, para lang at least makasunod po ang marami po sa atin. Ang sabi po, and the Lord God prepared a gourd and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow. You see? Over his head. Medyo maliliman siya. Mukhang naiinitan ton si Jonah para mahimasmasan siya, nililiman po siya nung pong gourd, mga kapatid. Ginawa po ng Panginoon yun to deliver him from his grief. At alam niyo sabi, wow, tuwang-tuwa si Jonah. Oh, di ba? Yung pala yun, tuwang-tuwa po si Jonah. Okay, verse 7. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that it withered. And smote the gourd, and that it withered, mga kapatid. Natuyo. O di, ang sarap-sarap, naliliman siya. Tapos ang nangyari po, nagpadala po ng worm ang Panginoon. And then, ang nangyari, natuyo po itong, itong gourd. Ang sabi ng verse number 8, and it came to pass when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind. O, tingnan nyo po, nagkaroon po ng gourd, ang sarap, nakalilim po si Jonah. Pero ang problema, nagpadala ang Diyos ng worm. At ang sabi po, ito raw pong gourd, natuyot. Tapos po, meron pong matinding hangin. So, di ibig sabihin, ayoko sanang sabihin, nakalbo. Nakalbo. Nalagas po yan lahat. O ano ngayon ang nangyari? Di nawala po yung lilim, mga kapatid. Ang sabi po, and it came to pass, when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted, and wished in himself to die, and said, it is better for me to die than to live. Tingnan nyo po, sana habang nakikinig kayo, iniisip nyo rin yung mga drama natin sa buhay. Di po ba? Yung mga matitinding drama po natin sa buhay. Yung bang parang aping-api yung mga sarili natin. Yung bang parang ang Diyos, hindi tayo minamahalaga. Yung bang parang ang Diyos, hindi tayo pinapaboran. Yung bang parang, alam nyo po, yung mga parang-parang na yan, mga kapatid. Ang sabi ng verse number 9, and God said to Jonah, doest thou well to be angry for the gourd? Meron po palang gustong ituro ang Panginoon sa kanya sa pangyayaring ito. Diba? So, mula sa kalagayan po, nawala po yung gourd, ang ginawa po, God prepared, hindi po ba, a gourd. Naliliman po si Jonah. Di natuwa si Jonah. Nagkaroon po ng worm.
natuyo po ito, nilipad po ng hangin, di nawala. Sabi ngayon ng Panginoon kay Jonah, doest thou well to be angry for the Lord? Kasi eto na naman siya. Nung nangyari na naman po yun, buti pa mamatay na lang talaga ako. Yan po yung sabi ng Panginoon, tama ba yan na nagagalit ka? Dahil dyan sa gourd? Diba? And he said, I do well to be angry. I do well to be angry even unto death. Grabe, talagang, ito, nangyayari sa mga buhay po natin ito. Kahit po tayo hindi umamin, nangyayari po ito, mga kapatid. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon sa kanya, Then said the Lord, Thou hast had pity on the gourd, for the which thou hast not labored. Hindi ka nga nagtrabaho para dyan sa gourd na yan Wala ka namang effort dyan Wala ka namang ginawa dyan Nagagalit ka. Diba? At hindi mo minaganda. For that which thou hast not labored, sabi niya, neither made it grow. Ikaw ba nagpalago niya? Ang sabi niya, maliwanag po. Ito'y dumating. Sabi, which came up in the night and perished in the night. Ang sabi niya, dyan sumasama loob mo. Dyan nagagalit ka. Ang tanong, may ginawa ka ba? Pinagpaguran mo ba yan? Ikaw ba nagpalago niyan? So, mga kapatid, I hope na sa mensaheng ito, kung ano man po ang nangyayari sa atin at kung dumarating tayo sa panahon na katulad na tayo kay Jonah, mga kapatid, do not question God, do not quarrel with God, and do not quit on God. Alam nyo kaya hindi ka dapat makikipagmagalingan sa Diyos? Hindi ka pwede. Hindi po pwedeng yung katwiran natin mas maganda sa katwiran ng Diyos. Hindi po pwedeng yung gusto natin mas tama sa gusto ng Diyos. Hindi po pwede na ikaw, bibigyan mo yung sarili mo ng lahat ng karapatan. Sino ka ba? Ang Diyos nasa kanyang lahat ng karapatan. Bakit? Sapagkat ang Diyos tama sa lahat ng kanyang ginagawa. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mayroong katwiran sa lahat ng mga bagay na ginagawa po niya. So yun po ang maliwanag. Kaya don't question Him. Do not question God. Do not quarrel with God. And do not quit on God. Ang sabi po niya, yan, gourd lang yung pinag-uusapan natin. Ganyan kakaapektado. Anong sabi ng Panginoon sa verse 11? And should not I spare Nineveh, the great city, that great city, wherein are more than 6,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle? Mga kapatid, alagay ko po dapat matauhan tayo dito. Maraming bagay na apektado ka na sa katotohanan, wala naman sa bahagi mo ang paghihirap sa mga bagay na yan. Ang gustong i-point out ng Panginoon, wala pa akong karapatan na i-spare ko yung Nineveh sa dami nila na kung saan lihis ang buhay, talagang mga hindi naiintindihan kung ano tama o mali, kung ano ang kanang kamay at kaliwang kamay. Diba? At yung mga cattle, wala ba akong karapatan? Hindi ba tama lang na i-spare ko sila? Lalo na nakita naman natin na itong mga taong ito ay tumalikod, nagsisi, nanumbalik mga kapatid. Karapatan ng Diyos yan. Amen? Tama po yan sapagkat walang gagawin ng Diyos at walang pagpapasya ng Diyos na hindi tama. Kaya iwasan mo na yung pakikipagmagalingan sa Diyos. Iwasan mo na parang nakikipagpaliksaan ka pa. Iwasan mo na inilalagay mo sa katayuan na parang siya pa ang mali at ikaw ang tama. Parang yung gusto mo ang dapat at yung ginawa niya hindi makatwiran. Alisin mo sa isip mo yan. Kaya baka mamaya dami nating ikinasasama ng loob na hindi naman pala tama. Doest thou well to be angry? Kapatid, I hope na natuto po tayo sa mensahe. Kanina nga habang pinakikinggan ko po yung kanta ang dami pang tao hindi nakakarinig patungkol sa ating pong Panginoon di po ba? So, mga kapatid, inutusan ng Panginoon si Jonah, sunod lang. Ganon din po tayo. Pag inutusan tayo ng Panginoon, sunod lang. Huwag nating questionin ng Diyos. Karapatan ng Diyos na gawin niya kung ano ang dapat niyang gawin. At titiyakin ko sa inyo, tama ang Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. At makatwiran ng Panginoon. Tiyak na makatwiran kapag ginawa ng Panginoon ng isang bagay. Amen? So kaya, I hope and I pray na muli tayong naaralan ng salita ng Diyos. Ito ang tanong doest thou well to be angry? Tama ba kapatid, yung ikinasasama ng loob mo sa Panginoon? Dapat mo bang konsentihin o itolerate yung ganyang attitude na lagit-lagi na lang nagtatampo ka sa Panginoon? Kapatid, nasa kanyang lahat ng karapatan
at sa bahagi natin, wala tayong karapatan upang i-question ang Panginoon at hindi magiging tama na makipagtalo tayo sa Diyos. Mga kapatid, God is always good. He is always right. Amen? So, don't forget yung lessons dito po sa mensahe po natin. What is number 1? God has all the rights to do what He wants to do. Amen? Second, that God is always right in what He is doing. And third, mga kapatid, God is absolutely reasonable in all His doings. So don't question God. Do not quarrel with God. And please, don't quit on God. Mga kapatid, sunod tayo sa Kanya. Yun po ang mas makabubuti po sa atin. Okay? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa sandaling ito na kami po ay nakapakinig ng iyong mensahe. Hiling ko po na nagbigay nawa ng kaliwanagan po ito. At sa parehong pagkakataon, nasaway po kami sa mga hindi makatwirang pagtatampo, pagsama ng aming loob, lalo na sa iyo. Sapagkat kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kahit kailan, hindi ka mali, Panginoon. Lagi kang may dahilan, may katwiran sa lahat ng iyong ginagawa. At sa katotohanan, nasa iyo ang lahat ng karapatan. Kaya Panginoon Diyos, nawa nakatulong po sa amin ang mensaheng ito para sa tamang pagsunod, pagkilala, at pagpapasakop sa iyo. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat pong muli sa inyo. And I hope na kayo po'y napagtibay, napagpala, naliwanagan. At sa lahat ng ito mga kapatid, sa ministeryong ito ng Feasting on the Divine Verses Online Ministry, ang kalwalatian ay sa Diyos at sa Diyos lamang. Maraming salamat po.